Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, "Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon niyong bayan. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakila't marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw na gagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Namuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos, bumababa sa kanya, gaya ng isang kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mahalaga para sa atin ang binyag. Sa binyag, iniwan na natin ang ating lumang pagkatao at tinanggap na natin ang bagong pagkatao. Ang lumang pagkatao ay ang pagkatao natin sa ilalim ng kasalanan. Nadagdaan tayong lahat ng kasalanan ng unang mga magulang natin, ni Adan at saka ni Eva.
Tinanggap natin ang kanilang pagkatao at ang pagkataong ito ay nasa ilalim ng kasalanan. Dahil sa binyag, natanggap na natin ang bagong pagkatao na ayon kay Hesukristo. Nilinis niya ang ating kasalanan kaya naging anak na tayo ng Diyos. Ito ang kahalagahan ng binyag sa atin, na anak na tayo ng Diyos. Si Jesus ay nagpabinyag hindi dahil sa may kasalanan siya, kundi dahil sa gusto niyang makiisa sa ating pagkatao na makasalanan. Ayaw siyang binyagan ni Juan kasi kinilala ni Juan na mas matuwid siya kaysa kanya. Pero iba si Jesus. Iba ang gusto niya. Ang pagbinyag sa kanya ay bahagi ng kanyang misyon na makiisa sa atin. Kahit na wala siyang kasalanan, nakiisa siya sa atin upang tanggalin ang ating mga kasalanan. Kaya nung bininyagan na siya, iniwanan niya ang kanyang private life bilang isang karpentero sa Nazareth. Nagsimula na siyang mangaral sa iba't ibang mga lugar tungkol sa kaharian ng Diyos. Nanawagan na siya ng pagsisisi. Nagpagaling na siya ng mga may sakit at nagpalayas ng mga demonyo upang ipakita na nandito na nga ang paghahari ng Diyos at tinatalo na nito ang kagagawa ng kasamaan. Kaya ang pagbinyag kay Jesus ay simula ng kanyang public ministry, ang hayagang paggawa ng kanyang misyon. Paano ni Jesus ginawa ang kanyang misyon? Ginawa niya ito ng mahinahon. Yan ang sinabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa. Hindi siya gumamit ng dahas. Nanawagan siya ng katarungan, pero hindi sa pagsisigaw na ibagsak o sa paghihimagsik laban sa iba. Suwabe ang kanyang pagdating. Hindi niya tuluyang pinuputol ang baling sanga. Hindi niya tuluyang pinapatay ang aandap-andap na apoy. Hindi niya mas lalong diniin ang mga makasalanan. Sila ay pinatawad uli at binigyan ng bagong pagkakataon. Hindi niya pinababayaan o binabagsak ang nahihirapan. Pinalalakas niya sila at muling itinatayo. Hindi ba itong ginawa ni Jesus? Kaya sa pagbibigyan kay Jesus, pagnilayan natin ang kanyang misyon at paano niya ito ginawa. Sa ating binyag din, hindi lang tayo pinatawad sa ating kasalanan. Ngayong nawala na tayo sa ating dating pagkatao sa ilalim ng kasalanan, magsikap na tayo na makiisa sa misyon ni Jesus na magdadala ng kaligtasan. Gumawa na tayo ng kabutihan. Tulungan na natin ang mga nahihirapan sa buhay. Maging mabuting balita tayo sa kanila. Maging anak na tayo ng Diyos ayon sa modelo natin na walang iba kundi si Jesus mismo, ang bugtong na anak ng Diyos. Nung binyagan si Jesus, may boses na galing sa langit na nagsabi, "Ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan." Hindi lang ito sinabi ng Diyos Ama kay Jesus. Sinabi din ito ng Diyos Ama sa bawat isa sa atin nung tayo ay binyagan. Inampon niya tayo kasi natuwa siya sa atin. Ginawa niya tayong mga anak niya. Hanggang ngayon ba ay natutuwa pa siya sa atin? Sana naman. Nalulugod ang Diyos sa atin kung ginagawa natin ang kanyang kalooban. Patuloy ba natin ginagawa ang gusto ng Diyos? Ito ang hamon sa atin ng kapistahan na ito na palaging manatili na kinalulugdang anak ng Diyos tulad ni Jesus.